May mga katanungan ba kayo may kinalaman sa immigration na gusto nyong mabigyan ng kasagutan? Kami na pong bahala dyan. Courtesy of our resident immigrant attorney na may almost 23 years of experience sa usaping immigration at owner din ng US Journey Immigration Services. Attorney Marlene Gonzalez, how are you? Good morning and welcome to the show. Magandang umaga, Diana and Kada, our Kada friends. Good to see you. Good to see you, Attorney Marlene. Saan ka ba ngayon? Nasa Salt Lake City, Utah. Ayun, for sure. Ano yan eh. Ngayon, morning sa amin dito. Evening naman po sa inyo. That's right. All right. Thank you so much for your time, Attorney. This morning, may isa na naman tayong kada na gusto makausap po para sa kanyang immigration concerns. At makakausap po natin ngayon si Eri Pineda, ang ating caller for today. Good morning, Eri. Good morning po. Good morning po, Miss Amiga. Good morning po, Attorney. Good morning, Eri. Welcome to Kada Umaga, Eri. Ay, ito na si Attorney Marlene. Go ahead and please ask your questions. Yes po. Good morning po, Attorney Marlene. Ako po si Eri po. Kaka-graduate ko lang po ng nursing, pero gusto ko po sana sa Amerika po magtrabaho. Pero yung isa ko pong concern is hindi pa po ako nakapag-licensure exam. Pero ayun po, gusto ko pong pumunta ng Amerika. Ask ko lang po sana, pwede po ba akong mag-apply ng working visa on my own? At kung pwede naman po, anong klaseng visa po ang kailangan kong kunin? Ang visa to come here as a nurse, ang kailangan mo, NCLEX, tsaka yung IELTS, tsaka yung go to yung website ng CGFNS. CGFNS, yung website nila, it tells you exactly what you need for applying as a nurse here. Ngayon, marami akong clients na naghahanap sa'yo. So, ang gawin mo muna yung requirements na nakasulat sa CGFNS. Nasa website nila yan. That will make you ready to go to a recruiting agency o staffing agency na diretso ka ma-hire ng staffing agency. Pero yun nga, NCLEX, IELTS, tsaka visa screen. Everything you find on the CGFNS website. Maganda yan, natapos ka na. Congratulations. Thank you po. Ayun. Eri, do you have any additional concerns? Ayun po, yung isa ko na rin po kasing concern, hindi pa po ako nakakapag-take ng nursing licensure exam. Dapat po ba ay mag-take muna po ako ng exam at maging licensed nurse dito sa Pilipinas po? Yes, dapat mag-take ka ng NCLEX, kung ano man ang requirements ng NCLEX, no? And then, yun ang sasabihin sa'yo, that will make you ready, with those requirements fulfilled, it will make you ready to be hired by a staffing agency or recruiting agency. Marami ako ditong clients na naghahanap sa'yo. So, tingnan mo si Atty. Marlene, no? I-fulfill mo muna yun. Marami tayong connection dito. I-fulfill mo muna yun, Eri. Maganda yan, tapos ka na. Magkatutulungan ka ni Atty. Marlene makahanap na kaagad-agad ng pwedeng pakakabizihan dyan sa Amerika. Atty. Marlene, ano ba yung sinasabi niyo po na may mga clients po ba kayo or kakilala na naghahanap po ng mga Pinoy? Yung client ko, mga staffing agency tsaka mga business owners. Opo. Yung owners ng mga home health, tsaka owners ng mga facilities, ganon. Tsaka mga staffing agency. Tsaka yung mga connection ko, recruiting agencies. So, naghahanap sila, pero yung ang hinahanap nila sa inyo, yung qualification na naka-NCLEX na kayo. Pero I will give you, i-message mo ko, Eri. Anybody who's interested, message me sa Facebook, and I will refer you to the recruiting agency who you can work with. Usually, the recruiting agencies don't charge you anything because they charge the employers everything. Okay po. Thank you po. At saka also, Eri, they could reimburse your expenses para sa NCLEX mo.
So, makakatulong yon lahat. So, anyway, kung private message mo ko, sabihin ko sa iyo kung saan, kung saan pumunta sa website nila. Yun po. Thank you po. Meron akong extra question, Eri. I think this will help you as well. For example, kung may lisensya tayo dito bilang registered nurse sa Pilipinas, tapos kapag nag-a-apply pa tayo ng trabaho bilang nurse sa US, kailangan tayo mag-take ng bagong exam ba, Attorney Marlene, para makapagtrabaho bilang nurse? Dito, yes. Yung Sa inyo, sa NCLEX, US? oo, sa US. Iba yung NCLEX National Licensing, National Licensing Exam sa US. So anyway, may mga requirements yon. Makikita mo lahat sa CGFNS website. I think it's cgfns.org. But andun lahat ang requirements, pero kailangan mo rin maghanap ng recruiting agency or staffing agency. Meron pa akong question. Eri, nandyan ka pa? Yes po. Okay, Eri. Ito, I have questions naman na medyo nakadugtong dito sa yung concerns. Like for example, kung safe ba, Attorney Marlene, mag-apply through manpower agencies na nagpo-post po ng mga ads through yung mga tungkol sa mga job opportunities na nakikita po nating online. Safe po ba yan? Safe, pero it's better that you get a referral for specific agencies, because I've heard of some people who have been I don't know, defrauded. Not all are safe, but you want to look for yung mga reputation na yung mga may reputation na, for example, kung may kaibigan ka, Eri, na nakapunta na using a specific agency, yun ang gamitin mo. Kailangan may referral na nakagamit na nun para safe. But that's a very good question kasi you don't want to be defrauded, Question, Attorney. Eri? Yes po. Yes Any po, additional Miss. concerns? Kasi ang dami kong tanong kay Attorney. That's Kayo good. po. Okay po. Ang tatanong ko lang po, gaano po kaya kabilis or katagal ang proseso ng pagkuha ng working visa kung sakali pong mapapasukan po akong trabaho bilang nurse po sa Amerika? So, sa ngayon, kasi silip ko lang ng visa bulletin. If you Google visa bulletin sa employment-based preference categories, medyo na-backlog sila ng konti. Kung ang sabi ng May na, no? Kasi half of April is gone, almost gone. As of May next month, ang pinaprocess nila yung mga petition na na-file noong November 2022. So mga 18 months, ganon. Pero alam mo naman, kung binigyan ka na ng offer, it's just a matter of waiting for the visa to become available. Okay? So, yun ang right now waiting 18 months. Last month, itong April, halos 14 months yata. So, parating gumagalaw yung visa bulletin na yun, yung mga visa availability. Kaya visa bulletin, i-google mo lang, it comes out every month. Tapos ang hahanapin mo, employment-based EB3. Kasi third preference, employment-based category. Skilled workers. Technical na to, pero Very technical, it's very Attorney. important. Very We will important take our information. notes and screen record the entire interview para malalaman natin talaga yung mga terms na binanggit niyo po dito na kailangan natin hanapin online. Pero dagdag lang ako kung meron po tayong mga kamag-anak sa Amerika na nagtatrabaho bilang nurse or may mga kakilala tayo na hospital staff, pwede ba nila i-refer ang ganitong contact sa amin? Pwede nila i-recommend sa amin yon? Yes. O i-request bilang direct hire, Yes. no? Pwede yon? Yeah. Yes. May mga nakausap din akong mga nurses na, oh, my hospital is asking me to look for people. So, that's another one. Yung mga direct, yung mga friends mo, personal referrals,
para madiretso sa hospital. Maganda yun. Eri, do you have an opportunity like this na may mga kakilala po kayo? Yes po, meron din po yung sister ko po and yung mother ko rin po. Ayun. Nasaan ang sister mo, Eri? Saan ang sister mo? Narinig mo ko, Eri. Can you hear me? Yes po. Where does your sister live? What state? Sa Chicago po. Oh, ayun, marami doon. Oh, So yeah, talk to your sister. Ask her who's looking. Everybody's looking for nurses. So okay. Dagdag lang ako, attorney. Ito, yeah. balak naming magpunta ng Amerika with our family for a vacation. Alam mo na yan. Minsan, kinukwento ko yan sa inyo. Okay lang ba Yeah. yan para sa ating caller? Halimbawa, katulad ko, napupunta lang for vacation. Pero habang nagbabakasyon doon, maghahanap po siya ng nursing job vacancies at mag-a-apply ng opportunity habang nagbabakasyon sa Amerika. Possible po ba yun? Pwede, as long as you don't tell the immigration officer when you're coming in Kung anong sa balak mo. airport. Huwag mo sabihin na naghahanap ako ng trabaho. Kasi akalain nila mag-overstay ka Correct. and work. Correct. So working on your tourist visa is a violation. So just don't mention just mention you're on vacation, pero habang nandun ka, you can make your connections. That's a good opportunity to make connections. Tapos if ever that happens, attorney, paano yun? Kasi dito sa Pilipinas, bilang foreigner ako, I had to downgrade my visa bago ako makaroon ng working visa at bago ako naging immigrant here. Pag nasa US ka, tourist ka, nag-a-apply ka ng trabaho, hindi ka pa working, di ba? So, not That's allowed right. legally. Anong mangyayari po sa ating, sa tao kung yan? Bawal mag-overstay, pero merong isang klaseng non-immigrant visa ito, yung H-1B. Pag ang hospital, na malaking hospital nag-petition sa'yo, pwede yung kaagad-agad. Pwede kang mag-change of status. So change of status ang tawag natin doon. Pwedeng mag-change of status to Okay. from tourist B2 to H1B kung malaking hospital ang magpipetition sa'yo. Kasi yon pwede ka agad-agad na magstay ka. Pero yung nga, non-immigrant yon, hindi pa green card yon. Ang strategy na makapasok ka ng H1B, tapos pwede nilang umpisahan yung EB3, yung green card mismo. Hanggang dito ka naman legally, pag dumating na yung visa, 'di ba, mga 18 months pa yung visa. Pag dumating na yung visa, adjust status ka, ang tawag adjustment of status from H1B to EB3. Ayun. Immigrant visa. Yeah, mga strategy yan. Kaya it's helpful to talk to an attorney, consult para sa specific case mo. At mabuti sinabi mo yan, Attorney Marlene, dahil nga nandyan pa si Eri. Eri, do you have any additional questions? Ayun po. Ang dami ko na pong na-notes taken sa mga tanong po, Miss B. Pero last question na lang po. Hanggang ilang beses po kaya ako pwede mag-apply ng working visa po bilang nurse sa Amerika? Ilang beses. Yung non-immigrant visa is renewable, yung H-1B, yung sinasabi ko. Pero itong EB-3 na to, green card ito, it allows you to stay here. It's a 10-year green card. After 5 years, you can apply for citizenship. It's not something that you're needing to renew na kasi green card. Permanent resident status application. Okay. Thank you, Eri. Do we answer all your questions? Yes po. Nasagot po lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Thank you, Eri, for calling us. Good luck. Good luck po, and thank you for calling us this morning. At sana natulungan ka namin sa inyong immigration concerns at sa inyo din mga kada kung meron po kayo, Attorney Marlene, para sa ating mga kada na nangangailangan ng isang US immigration attorney katulad niyo po, paano po namin kayo pwede makontak? Sa website, ang website namin is us-journey, journey.com, us-journey.com. You could also find us on Facebook
Attorney Marlene Gonzalez. Okay, I'm based in Salt Lake City, Utah. When you'll see my picture there. Thank you very much, Attorney Marlene. Ayan. We hope to see you again in the studio next time. Maybe after June. Opo. At sa mga may katanungan or concerns sa usaping immigration, mga kada, mag-message na lang po kayo sa Facebook ni Attorney Marlene o sa Facebook page ng Net25. At asahan niyo po, sasagutin po namin ang inyong mga katanungan. Hello mga ka-Net25! This is Diana Menezes, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.